Sunday pala ngayon, pero maganda yung panahon kaya lalabas tayo. Tapon pala yung kalabasa ko ba na hinarvest ko sa garden. Hindi pa siya gulang. And then nilagay ko siya sa doon sa storage room. Ito yung nangyari sa kanya. Naging nagka-mold siya. So tapon natin sa basura, sa bio garbage. Ito dito yung aming bio na from the kitchen, and ito naman yung bio na from the garden. So, hindi namin siya inisa dahil last time inisa namin ito siya and pinuntahan siya ng maraming mga like aso. Meron kasing aso dito sa aming kapitbahay na hinahayaan lang. Usually mga aso dito is meron namang nasa loob lang palagi ng bahay. Yung kapitbahay namin may malaki silang aso and always pumupunta dito sa aming garden. And hindi lang mga aso, mga pusa din. Kaya tinransfer namin and iniba namin yung lagayan. Ha? We remove everywhere and becoming nice garden for insects. Hello! On, did you miss your trampoline? Oh. Spine. Alles gut! Alles gut! Sus. May nakita pala siyang spider. Kaya ayun, lalabas na naman yung bata. It's okay! Spine mag nicht! Ang gagawin natin ngayon, guys, tatapusin natin yung garden house. Sobrang tagal na talaga itong garden house na ito na hindi talaga namin natapos. Inimpesahan namin yan sa summer. Hanggang ngayon, hindi pa din siya natapos. So, winter na. Gusto kong maglagay ng mga plants dyan natin. Meron tayong kalamansi and tanglad at saka yung ating sibuyas dahon. Meron pa akong sibuyas dahon doon. Kailangan ko siyang i-transfer. So, gusto ko na itong tapusin para dito natin ma-transfer. And in winter season, dito natin mailagay yung ating iba pang mga gulay para ma-save natin siya ba. Yung ating mga raspberries. Hindi pa pala masyadong hinog dahil ano pa, matigas. May mga naiwan pa ng mga raspberries kaso maliit na dahil ilang beses na din ako nakapag-harvest dito. Pero alam nyo, marami talaga ito and kailangan natin ito siyang linisan and lagyan ng poles or kanang parang trellis niya ba. Straight lang na trellis para hindi siya matumba. Kapag kasi matumba is ganito yung mangyari. Tingnan nyo yan, oh, kawawa and sayang. Tingnan nyo, napakadaming bunga and nabali siya dahil natumba. Kaya kailangan pala talaga siyang lagyan ng trellis. Meron din tayong ilang mga hinog ng physalis or ano daw ito sa atin, ang tawag daw nito is tino-tino. Ang lasa nito is parang matamis na maasim na kamatis. Sarap. Oh, you want to go with Mama and Papa? Where is it, Jaxie? Dalawang beses na itong nilipad ng hangin. Dahil kailangan nga itong i-ano ni asawa. You will make it now? The buren? Gleich. Wir fangen trotzdem hier erstmal an. Kailangan siyang i-drill sa simento. Dahil may simento ito sa ilalim. Yung iba naman na garden house is nilalagay nila sa may lupa sa ilalim. Pero mas gusto ko kasi itong semento dahil ang ilalagay ko lang naman dito na mga gulay is yung mga nasapat and pwede naman nating gagawan ito sa gilid ng high-rise garden dito sa mga gilid. And maganda ito dahil medyo malaki talaga ito siya. Gut. Den braucht Papa. Ting! Ethan ist happy. Da bitte nicht schlagen, Ethan. Anak, we will need that anak when we make your bed. We will be needing that when we will make your bed. Yeah. Yeah. Der Papa muss da ran. Yan talaga yung problema dito sa Germany dahil nga paiba-iba yung season and mostly is may malamig na season talaga. Kaya kahit gusto kang magtanim ng 12 months in a year, hindi mo siya magagawa dahil malamig. What is that? It's removed? It removed? Yeah, because
of the different temperatures, not so tight anymore, and then the wind blow it once. But it's Robin, Remove it. Mama. It's Robin. So, ito naman yung mga parts or mostly nito is yung wall ng ating garden house. Matagal na talaga ito siya. Kaya, ewan ko ba, bakit nung ginawa namin ito, hindi namin matapos-tapos dahil na sobrang hirap din pala gumawa ng garden house. Hindi siya madali dahil maliliit na parts din kailangan mo siyang ikabit-kabit. And sobrang napakadaming maliit na parts. I don't know how, I don't know kung ilang parts ito siya na kailangan namin ikabit. This one is yung window. Doon sa taas, marami talagang part. Nung naging busy na kami talaga, hindi na namin siya nagawa. In-schedule namin, din hindi matapos-tapos. Dumating yung ulan, dumating yung bagyo. Natapon yung ibang mga parts. And yung ibang parts is madumi na din. Anak, be careful, anak, because that's sharp. What? That is sharp. What? Be careful. Who's? Sharp. So, ang daming parts dito. Kailangan natin yan siyang idikit-dikit para malagyan natin ng bubong, malagyan natin ng bintana at pintuan ang ating garden house para ready na talaga siya na malagyan natin ng mga plants ba. Can you bring the Akoshraba to Papa? That one. It is real. Zu schwer? Sus, Ginoo ko, Lord. Ja, nicht mit dem, das bleibt so Give bitte to da. Papa. Das lässt du da. Nur das, ja. Das andere bleibt da. Very good. Agoy, makatabang lagi ang bata, oh. Sehr gut. And it's happened. Machst du so gut. Also nicht so laut. Hm? Nicht so laut. Nicht so laut, aber auch nicht so effektiv. Okay. Kailangan pala siyang i-drill para hindi talaga siya lumipad ba. What's wrong with this? Gut gemacht. Sehr gut. Und das ist noch offen. Can it be closed? Ah, okay. Ja, habe ich. Nee, ich komm. Ja. Schraub die alle ab. Malibot, gemacht. Gar keine Schrauben. Ja, was machst du da?
So, manguha daw ng apple si Ethan. Kita siya ng apple. Uy. It's already so dirt. So this is all. Sira na pala siya. Oh. Ayan. Mita. Vier, sind alle 4. Die sind alle vier? Ja. Ich dachte 6. Ich finde da auch keine Nummer drauf auf das, was der hatte. Doch, hast du UV is up. Huh? These are not UV. But it's okay. Safer to market. Anak, you will fall, anak. Guys, alas 4 na. Alas 4 na ng hapon and umuulan na dito sa amin and medyo madilim na dahil nga pa-winter na tayo and mabilis bumaba yung sun. But ito yung nagawa namin. I'm so happy na talagang meron ng bubong itong ating greenhouse. Yung what do you call that? Shots. Greenhouse? Gartenhaus? Gewächshaus? Yung bubong dito sa taas is hindi pa namin nailagay. I don't know kung matapos ba namin ito dahil ayan, umuulan na nga. But if hindi matapos, baka pagbalik na ni asawa galing sa trabaho. So ito yung ginawa ko ngayon. Ako yung naglagay ng mga clamor or parang clip ba. Hindi kasi siya ini-screw, nilalagyan siya ng clip. So ito siya dahil ang nilagay ko lang isa dito at saka isa dito. So sa center lang. In the next days yan yung gagawin ko. Lalagyan natin ng isa pa dito and isa pa dito. Marami pa naman akong clip. Ayan, tingnan nyo yan sa loob. Marami pa naman. So yan muna. Para gusto ko kasing makita kung ano yung itsura niya na meron siyang bubong. Ayan. Sinimulan na pala ni asawa. Oh. So, hala, baka matapos natin ito ngayon, itong bubong. And here in the side, I can also make here. Ja, wenn on du die there. Einser findest. What is the number? 1. 1 also. 1 also? This and this is the same like this. Also. So, yeah, yan yung gagawin natin sa taas si asawa dahil sa taas is mahirap. Pero alam nyo, ang sakit na nung kamay ko dahil mahirap pala yung pag-clam. But, syempre, okay lang yan. Dahil gusto ko talaga na matapos na natin ito. Kailangan talaga na matapos na natin ito para yung ating plant doon is maipasok natin dito sa loob.
Guys, madilim na dito sa amin pero alas 4, 4:30 pa ng gabi, 4:30 pa ng hapon. So, tingnan nyo naman yung ating garden house. So, ang kulang na lang dito is yung kanyang pintuan. Alam nyo ba? Ang pintuan nito, ang other part ng pintuan is nandun sa aming kapitbahay. Kaso, hindi ako makapasok dahil meron silang kural. And natatakot ako na baka may kuryente yan. Kailangan pa naming tumungo doon sa aming kapitbahay para mag-ask na kung pwede kaming pumasok para kunin yung part ng ating garden house na nandun sa kabilang lote. So, tingnan nyo naman, oh. Itong roof, meron na yan siyang tig tatlo-tatlo na clip. So, 1, 2, 3, tapos dito 1, 2, 3 para talaga maging strong siya at hindi liparin ng hangin, malakas na hangin at saka ulan. So, ito naman, ito is, nalagayan ko na ng 3 clip. Ayan, ito may 3 clip na pat, yung iba is hindi pa. So, yan yung tatrabahuin ko in the next days. So, tingnan nyo naman guys. Ito yung ating garden house sa loob. Yan, kailangan ko pa yung itapon yung ating mga basura. Yan yung cellophane sa mga wall, mga dingding natin. But ito yung part ng portahan na gagawin pa natin. Dahil meron na tayong garden house, kukunin natin itong ating plants dito at ipasok natin sa garden house dahil in the next days, alam nyo ba, sobrang lamig na dito sa amin. Papasok na sa 0 degrees. So, kailangan maprotektahan natin itong ating mga pananim. Ayan, meron tayong kalamansi. Ayan, o tingnan nyo, nag-yellow na. At saka, yung ating green lemongrass. So, kailangan natin yung dalhin. So, ayan. Ipasok na natin doon. Kahit wala tayong pultahan, okay lang. Warm naman dito nasa loob. So, ayan na yung ating 4 na unang tanim na nailagay natin dito sa ating garden house. Ito, pwede natin itong i-open. Pero kasi malamig. So, ayan, kapag summer, pwede yan siyang i-open. Tapos ngayon, na malamig, close natin yan siya. Meron tayong 4 na bintana dito. Hala! I'm so happy! Meron na tayong garden house. Alam niyo ba, matagal ko na talagang gustong magkaroon ng garden house. Dahil kapag spring season, kapag magsusimula pang magtanim ako ng mga plants is kapag malamig pa, kailangan talaga merong garden house. Minsan, last year doon sa bahay, sa loob ng bahay ko siya nilagay. So, this next year, next spring, dito natin mailalagay sa ating garden house. Plano ko na lagyan siya dyan ng lamesa para kung mag-repotting tayo or maglagay tayo ng ating mga plants is dyan natin mailagay. Hala, nakakatuwa. Kailangan pa natin itong tapusin pero nakikita ko na talaga na napakaganda ng ating garden house.